Ngayong araw nga pala makakasama ko yung pinsan ko. Kumuha siya ng day off niya para makalabas at pupunta kami dun sa kanyang dating trabaho. Kukuha daw kasi siya ng mga gamit niya pang winter. Pero syempre bago kami lalabas, kami ay kakain muna. Mahirap nang magutom sa daan. Kaya pagkakain nga namin, lumabas na kami para mag-abang ng bus. Nakita na namin yung number 89. Tumakbo kami pero hindi na namin naabutan. Kaya yan, hintay muna kami. Pero bago kami pumunta sa dati niyang trabaho, dumaan muna kami dun sa kaibigan namin. Yun, Sister Lani. Tapos lakad na naman mag-abang ng bus. Ito, nasa bus na nga kami. Bali, pangalawang bus na namin yan. Baba na kami, tapos lakad na naman kami. Dumaan pa kami sa isang friend niya, hindi pa dito yung gamit niya. Nakiinom lang kami ng juice, tapos nakipagbeso-beso siya. Tapos, alis na naman kami. Ito na yung pupuntahan namin, tamang katok-katok lang. Hindi kami naririnig ng friend niya. Kaya tamang tingin-tingin lang. Ito, pinagbuksan na nga niya kami. So sabi niya sa akin, magtalbos daw ako ng kamote. Tapos pinakita niya yung mga tanim niyang kangkong, okra. Tapos nanguha pa kami ng dalanghita sa kapitbahay. Tamang nenok lang. Hindi, labas na kasi ng bakuran yan, kaya pwede na. Pinagpitas niya kami. Ayan, tamang video lang. Sama ko raw siya kasi narinig niya, nagba-vlog ako. Hindi pa siya nasiyahan. Kala mo sa kanya, talagang pinagpitas kami ng marami. Sabi namin, tama na, ang bigat na nandala ni Tricia. Pero hindi talaga niya tinantala, no? Kaya sabi namin, tama na. To, tamang lakad na naman namin. Ayan, bit-bit na namin yung gamit na kinuha namin. Naiwan pa nga pala ni Tricia yung cellphone niya, kaya bumalik siya. Kaya hinintay ko na lang siya dito sa abangan ng bus. Ang layo pa naman. So ito na, nakabalik na siya. Kaya mag-aabang na kami ulit ng bus. Pangatlo na to. Sakay na ulit ng bus. Pawis na pawis kami dyan. Mga 2:00 yan eh. Pang-apat na bus na yan. Tapos pagbaba namin, bumili muna kami ng juice bago kami pumunta kay Sister Lani. Syempre, pamatid uhaw. Yan na nga pala yung mga inihanda ni Sister Lani para sa amin. Ang sasarap. Oh, di ba? Pagkaing Filipino yan. Favorite, suka, may timpla, tapos may kamatis. Solve. Pinagluto pa kami ng kakanin. San ka pa? Tapos tamang video lang sa harap ng isda. Ang haba, ang laki. Sarap niyan. Tapos isinama ko na rin sila sa video. Kala pa nila picture yan, pa-post-post pa. Tamang sandok lang yung pinsan ko. Gutom yan. Ito, simula na ng lapang. Yan, kinuha ko na nga yung okra, Tapos may sitaw pa dyan. Hindi na namin nasama si Sister Lani kasi di nakasya sa video. Diyan kami sa work niya. Gutom na gutom kami niyan. Grabe ba naman, ang layo ng nilakad namin. Tapos naka-4 na bus pa kami. Tapos ang init pa, sobra. Tamang gala lang ang mga inday. Sabi nga namin, buti hindi kami naabutan ng racket sa daan. Thanks God. Medyo nagmamadali na rin kaming kumain dyan. Kasi syempre, baka abutan kami ng racket sa daan. Kasi babalik pa kami sa flat. Tamang kwentuhan lang habang kumakain. Kasi akong unang uwi sa kanila. Si Sister Lani, next year, April or May, uwi na rin ata. Yan, binuking ko na. Di naman niya mapapanood to eh. Si Tricia, tatapusin lang daw niya yung apartment niya. Di rin niya ito pakikinggan, kaya okay lang. Habang kumakain, tamang kwentuhan lang tungkol sa mga nangyayari dito sa Israel. Sabi nga namin, lalo na si Sister Lani, paano daw kaya kung bigla kaming pinauwi? Paano daw yung mga benefits namin di makukuha? Sayang lang daw yung pinagpaguran sa mga alagang na pagkabait-bait. Pero sabi namin, hindi kami pababayaan ni Lord, syempre. Pinagkukwentuhan nga namin dahil tinagtad na naman ng racket itong Israel. Mayroong racket na hindi nasalo ng Iron Dome, kaya dun sa Rishon. Kaya may nawasak na bahay. Hindi ko lang alam kung may nasaktan o may namatay kasi wala pang balita. Ganun yung mga nakakatakot. Kasi kahit may Iron Dome dito sa Israel, hindi naman 100% yun. Pag may racket talagang hindi nasalo, tapos saktong sa lugar nyo babagsak yung racket, wala kang kawala.
Kaya manalig lang sa Diyos, magtiwala, lagi lang pray ng pray. Yan lang yung ginagawa namin dito. Kasi hindi naman natin mapipigilan yung mga nagpapakawala ng racket na yan eh. Kaya talagang dobleng ingat lang. Kaya pagkatapos namin kumain, naglakad na kami at kami mag-aabang na naman ng bus papunta sa flat namin. Medyo hapon na yan, pero nung nakasakay na kami sa bus, makikita ninyo yung mga nagrarally dyan. Humihingi sila ng hustisya sa mga hostages na dinala ng mga Hamas. Halos 200 plus na mga tao yon, hindi lang basta Israeli. Bawat tao may hawak silang picture o larawan ng mga taong kinidnap at humihingi sila ng hustisya. Medyo malabo lang kasi mabilis yung sasakyan dyan. Medyo magagabi na yung pagbaba namin, papunta na kami sa flat. Maraming salamat kasi wala namang racket. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa susunod po ulit. Babush!